So ayun, what's up mga sir. So ngayon may gagawin na naman tayong video kasi nagka-problema yung motor ko kahapon nung pag-uwi ko. So ngayon titignan natin kung ano naging problema niya. Kasi naging problema ko kahapon nung umuwi ako galing shop hapon. Nasa kalagitnaan na ako ng daan. So biglang yung umarangkada ako bigla. Tapos pinasok ko sa segunda. Then nag half clutch ako kasi nga manual clutch yung motor ko. Bigla na lang siya ayaw tumakbo. Kahit naka first gear, second gear, third gear, fourth gear, ayaw tumakbo, pero may may torque siya. Kumbaga parang nagba-vibrate siya, ngunit ayaw niyang tumakbo, hindi siya umaandar. So tingnan natin kung ano naging problema niya, kung bakit ayaw niyang tumakbo kahit nakapelnera na siya, or kahit may gear na siya sa loob, ayaw niyang umandar. Nagba-vibrate lang siya. So titignan natin kung ano naging problema nito. So yun, bago ang lahat. So kung bago ka pa lang sa aking channel, so please subscribe, tapos i-click na din yung notification bell sa tabi niya. Then i-like and share natin yung videos natin para ma-update yung iba natin mga ka-viewers. So siya nga pala, shout out sa lahat ng mga na-subscribe sa channel ko at sa mga magsasubscribe pa. At maraming salamat sa suporta nyo. Sana di kayo magsawa sa pagsuporta sa akin. At sana suportahan nyo pa rin yung mga videos na i-upload ko. At malapit na rin tayo mag 500 subscribers. So maraming salamat sa inyo sa suporta. So road to 500 na tayo. Sana dumami pa tayo. So yun, maulitin ko lang sa mga di pa nag-subscribe. So please subscribe and i-share niyo yung videos natin sa mga iba. So ayun, simulan na natin. So ayun nga, tulad ng sinasabi ko kanina, nagka-problema yung motor natin, so ayaw niyang umandar. So ginawa ko, binaklas ko na yan para di na haba yung video natin. Binaklas ko na yung mga tornilyo niya, wala na. Yung elbow, yung footrest, tinanggal ko na. So update ko lang pala ulit. So ito yung motor ko na Wave 100 Alpha, yung old school. So naka 5.3mm na yan na black, at naka 6.8 na cam na Showa. Then naka carbs 125. Naka port and polish na din. Tapos naka single spring sa valve. So ngayon balak ko sana sa continue ng video natin, balak ko sanang ibalik yung spring kasi nakahanap na din ako ng dalang spring. So ibabalik ko kasi medyo walang lakas kapag isang spring lang. So yun, so ang gagawin natin is babakasin ko muna to nang saka na malaman natin kung ano yung naging problema nito, para kasi hindi ko muna sasabihin sa inyo kung ano problema nito, since alam ko naman kung ano naging problema nito, kung bakit ayaw niya mag first gear, second gear, third gear, hanggang fourth gear. Alam ko na yung dahilan, pero for the sake of this video, para na rin sa ating mga viewers na newbie, yung baguhan pa lang. So titignan natin kung ano naging problema nito, kung bakit ayaw niyang umandar. So babakasin ko muna. So ayan na mga sir, mga lods, nakabaklas na siya. So titignan natin kung ano naging problema. So yan yung side crankcase ng makina natin sa bandang crankcase side. So lang sinabi ko, naka manual clutch na ako. Bumili ako ng clutch conversion kit crankcase. So yan. So kung titignan natin mga sir, mga lods, since naka manual clutch tayo, so ang nangyari ngayon, yan nyo, dapat kasi kung iikutin natin siya paharap, sasama yan lahat. Diba? Dapat sasama. Then same din kapag inikot natin yung automatic clutch patalikod, dapat sasama din yung buong makina o yung buong housing. Ang problema ngayon, naging automatic siya. Parang nag-free siya. Kaya pala ayaw tumakbo ng motor natin kapag pinasok yung gear. So kahit ganun, tignan natin kung ito ba talaga naging problema kaya ayaw umandar ng motor natin. So titignan natin kung may mga natanggal ba dito sa loob or dito sa ating clutch housing. So babakasin ko muna. So ayun mga sir, mga lods, so
pag nakikita nyo, medyo madumi yung automatic clutch housing natin. Kasi gawa na din yan ng pagmamadali sa paggawa, kasi wala tayong motor, ibang motor na magagamit kapag tumagal yung pag-aayos natin dito. Yung isang araw kasi nag-14 polish ako, so yan yung mga natirang ano niya na iwan sa loob ng makina. So malaking problema yan kapag nagkaganon, mapupudpud yung mga gearings natin or yung kaya niyang pudpuron. So ngayon nabaklas ko na yung takip dito kanina, so akala ko kaya to sumasama kasi yung tornilyo dito is naging maluwag, pero hindi naman, mahigpit pa rin kasi nakalock siya. So titingnan natin kung bakit ito sumasama or bakit nagpi-freewheel siya ng ganyan, since naka manual clutch dapat nakaipit talaga to. So titingnan natin kung ano nangyari dyan sa loob. So babaklasin ko muna. So yun mga sir, nabaklas na natin. So sa nakikita ko parang wala namang problema, pero kahit yun titingnan pa rin natin, kasi kapag kasi mga sir mga lods ako nagmamanual clutch, hindi ako nagpapaweld, hindi ko pinapaweld yung niya dito, si pangit tignan, at saka pag gusto natin mag-automatic ulit, so dito yung mahirapan, hindi natin kailangan pang mag-grinder. So nung binaklas ko kanina yung tornilyo nito, itong castle bolt yan, castle nut pala, sorry, medyo may kaluwagan na siya, medyo maluwag-luwag na, siguro sumama na rin tong locks niya na umikot. Pero kahit ganun, titignan natin kung ito ba yung naging dahilan dahil naging maluwag siya, or titignan ko muna kung hindi ba natanggal or hindi natanggal yung ginawa ko dito sa loob para lang mag manual clutch yung motor natin. So tatanggalin ko muna itong clip at itong takip niya. So titignan natin kung ano nangyari sa loob. So babakasin ko muna. So ayan na mga sir, mga lods. So sa nakikita ko, yung naging problema niyan is yung mga bendix niya sa loob. Yan, kikita nyo yan. So kapag nagmamanual clutch ako mga sir, mga lods, ginagawa ko is yung mga bendix, yung mga bearing, either tatlo or dalawa, pinapatagilid ko tulad nitong isa nakatagilid na. Yan. So yung 6 nakatayo pa, yung 5 nakatayo pa, kasi bali 6 na bendix yan, yung parang pin bearing. So ang gagawin natin ngayon, since isa lang yung siguro yung isa tumayo mag-isa. So ang gagawin natin, so opposite side lang tayo mga sir. Yan. So yung dito nakatumba na. So tutumbahin din natin yung dito para balance, maiipit ito at hindi na siya magpi-freewheel kapag inikot natin patalikod. At yung iba ding way sa pagmamanual clutch ng ganito mga sir, mga lods, is itong spring, baliktarin nyo lang. Itong spring, halimbawa yan, ito, yan o. So kung nakikita nyo, spring, tapos yung bearing, so maaari nyo baliktarin. Yung bearing ilagay nyo dito konti, tapos yung spring dito nyo ilagay para maging stopper siya, hindi siya iikot, sasama sa pag-ikot. So ganun yung ginagawa ko. Pwede din yun kung gusto niyo mas madalian lang. Pero kung gusto niyo talaga yung sigurado talaga na okay yung clutch niyo, yung mahigpit talaga siya, so ganito na lang, pahihigain nyo yung mga ibang bearing. Pwede na 2 or pwede 3. So opposite side lang ganyan para hindi mahirap patumbahin or ipahiga yung pin bearings. Ang gagawin ko ngayon mga sir, mga lods, papahigain ko muna yung bearing para matry natin kung ito ba talaga yung naging sanhi, kung bakit ayaw tumakbo ng motor natin kahit naka-gear na siya sa loob. So ang gagawin ko ngayon is patutumbahin ko muna mga sir, mga lods. So sa pagpapatumba pa lang, hindi ko na ipapakita sa inyo para hindi na haba yung video natin. So simple lang, gagamit lang tayo ng flathead screw, then tutumbahan natin at pupukpukin lang natin hanggang sa pumasok siya sa loob. Ganoon lang mga sir, mga lods. Pero kahit ganoon mga sir, mga lods, mag-iingat kayo sa pagtutumba nito. Hanggat maaari, kung pwede, tanggalin nyo muna yung mga ibang bearing, spring, para hindi mawala kasi minsan lumilipad siya. So yun lang mga sir, mga lods. So sa sitwasyon ko, di ko natatanggal, since nasanay natin ako kung paano siya gawin. So di na ako mahihirapan. So yun, gagawin ko muna mga sir, mga lods. So ayan na mga sir, mga lods. So na idapa na natin o natumba na natin yung magkabilaan na bearing. So ganyan lang gagawin yung mga lods kung gusto nyo mag manual clutch or mag hydro clutch. So ganyan lang, patutumbahin nyo lang isang bearing, then yun, ilalagay nyo na ulit yung takip nya. Ito, yan, ilalagay nyo na ulit pa dyan, pati yung circle lock nya. So ngayon, ito na sinasabi ko,
kapag baguhan pa lang kayo, may tendency na lilipad to kapag sininsil nyo yung spring nya. So mag-ingat lang mga sir, mga lods ha. So ngayon, tapos ko nang pinatumba yung ano niya, yung dalawang bearing. So itatry natin kung okay na ba siya. Kung hindi na siya magpiprevail sa kapag inikot natin ng patalikod ganyan. Ha? Kailangan kapag inikot natin siya paharap ganyan, sasama din yung sa loob. At inikot natin ng patalikod, kailangan sasama din yung sa loob. Kasi manual nga clutch siya, hindi siya automatic. So ngayon, kakabit ko muna yung tatlong spring kasi tinanggal ko, nahulog. So yan o, tatlong spring. O yan. So ikakabit ko muna yan mga sir, mga lods. Tapos itetest na natin kung okay na ba, kung papasok na ba yung gear natin kapag pinaandar yung motor. So ikakabit ko muna. So ayun mga sir, mga lods. So hindi ko pa yan natuturnilyohan. Hindi ko pa nahihigpit, wala pang turnilyo. Pero kung makikita nyo mga sir, mga lods, iniikot ko sa harap. O, hinahawakan ko yung sa gitna. Mahirap yan ikutin. Yan o. O, diba? Sumasaming sa gitna. O, okay yun. Yung kanina, kapag inikot natin ng patalikod pa ganyan, ayaw sumama nito sa gitna, nagpiprevail lang. So, tingnan yung gagawin ko ngayon mga lods, mga sir. Pag ikutin natin ng patalikod, yan, sasama na rin. So, ibig sabihin, okay na yung makina natin. Ibig sabihin, kapag nagkambyada tayo, nag-gear shifting tayo, is tatakban yung motor natin. Kasi kahapon, nung pinatakbo ko to, walang, Pernera to kwarta, is wala, hindi talaga siya under. Yung pala is, nag-prevail siya. Yung isang bearing natin is tumayo mag-isa. So yun, hinigpitan ko ng mabuti, nilak ko na din ng mabuti para hindi na yung mauulit yung pagkakamali na yun. So ngayon, nakikita nyo, kanina nakita nyo naman nung inikot natin paharap. Okay siya, tapos ang patalikod, umiikot lang siya pati ito, pero itong sa gitna, wala. So hindi talaga tatakbo yung motor natin. O, yan, kita nyo. So yan, okay na. So higpitan na lang natin. Lalagyan natin na tornilyo at ikakabit na natin. So, kakabit ko muna mga sir. So, ayan mga paps, mga lods. So, nakabit na natin ulit yung crankcase natin. So, kahit hindi na muna natin itetest patakbuhin. So, very obviously naman, malalaman naman natin kung papasok na yung gear natin kahit hindi natin patakbuhin. Since ipasok lang natin yung yung kabyada natin, halimbawa, pelmera kasi naka-neutral lang, so pelmera lang natin. So yan, so ikutin nyo lang yung tire. So yan, ayaw niya nang umiikot. Yung kahapon kasi kahit pelmera, umiikot yan mag-isa. So yan, napakahigpit niya. Kung pipilitin man iikutin, tapos naka-under yung susi, naka-open, so under yung makina natin. So yan, so second gear. So yan din. So third gear. So yan, then last gear. So yan, then neutral. O yan, cut na siya. So yun, mga sir, mga load. So okay na yung motor natin. So sa mga nagkaroon ng ganitong issue sa kanilang motor, so huwag magmamadaling magdadala sa shop. Kung gusto nyo yung makatipid kayo, so gawin nyo muna yung paraan na ginagawa natin. So madali lang naman, wala namang problema. Pero kung hindi nyo talaga kaya, so pwede naman dalhin nyo sa shop para sigurado talaga yung motor ninyo. So ngayon, hanggang dito na lang yung video natin mga sir, mga loads. So kung nagustuhan nyo yung video natin, pa-comment na dyan sa baba at pa-like na din ang videos natin and i-share nyo na din sa mga iba nating mga ka-viewers. So ngayon, hindi ko muna papandalin kasi babakasin ko muna yung cylinder head. Kasi sinabi ko kanina, ayusin ko muna, lalagyan ko ng bagong spring, yung valve spring, then titiming ko na rin ng maayos yung motor natin kasi wala tayong adjustable timing gear. So may gagawin tayong sikretong malupit para lang umayos yung takbo ng motor natin kasi medyo hindi siya dumudulo at hindi din sumisigaw yung makina natin. So medyo kulang pa yung yung adjust. So isa-set ko muna. So gagawin ko dito sa inyo ng video. So yun, maraming salamat.